Ay, isang mapagpalang araw, munting kaalaman nga pala. Nako, ito breaking news. Mukha yatang ipapatawag si BBM sa Senado sa pagdinig, no? Pwede ba 'yon? Pwede bang ipatawag ang presidente? Alam ko may immunity siya sa kasuhan. Pero siguro naman sa investigasyon, di siya immunity, no? Hindi naman to kababaan ng pagkatao. Alam niyo bakit? Nasa conforme naman sa sitwasyon. Dahil ang sitwasyong ito, kung saan sila sa kanila mismo nang galing. Ano sabi ng Pangulo? Siya nagsimula, tatapusin niya. So, dun sa content na sinabi niya, nakapaloob doon, natatapusin niya, dapat bahagi doon yung investigasyon. Alam ka naman, salita lang siya ng salita na naman, na sinimulan ko, tatapusin ko. Hindi, dapat pag sinimula mo, tatapusin mo talaga, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Alin ang gawa? Andyan yung mga investigasyon, pagtatanong, pagsusuri. Alam ka naman, mag-iimbestiga, tititigan ka lang. Hindi, ang pag-iimbestiga, nagsisimula sa una sa pagtatanong, sa pagsisiyasat. Paano kasi siyasatin kung di kayo papatawag? Kung ikaw nasa Malacanang na, hindi investigasyon yon. Yun yung nagmamasid. Tulad ng mga pinklawan, nagmamasid lang sila hanggang ngayon. No? So, ibig sabihin, ang nagyaya ng transparency, kayo-kayo. Hindi kung sino. At, syempre, ito ay talagang sinakyan ng maraming tao katulad na nag-rally ngayon, Iglesia ni Cristo, transparency. Ang second transparency po, dapat nakapalob dito yung kung sino yung mga sangkot, magharap-harap, tulad na sinabi ni Senator Dante Marcoleta. At ang pinakamadali dyan, syempre, pati ang Pangulo, imbestigahan. Hindi porket sasabihin na naman nila na, ay, isang beses na naman nabanggit, sasabihin na mata ni Ping Lacson at ni si Tito Soto, baka sabihin lang nila na, ay, hindi pwede imbitahan ng Pangulo, delikadesa yan. No, kayo nagyaya ng transparency, kayo ang manguna, siya nga magsisimula, di ba? Siya magtatapos. O, sa pagtatapos na yon, bahagi ang pagsali niya sa investigasyon. Tama, mali. Di ba? Ngayon, hawak po ni Senator Dante Marcoleta ang pinaka-imbestiga. Yari kayo dito. Tila dito ay walang kawala ngayon si Romualdez at si Saldi. Di ba? Dito kasi magsisimula talaga investigasyon eh. Ito yung talaga malawakang pinagtakpan eh. Yung pirma ng notaryo, di ba? Ang dahil pa nagpo-post po sa mga abogado, yung mga abogado nagkikitara pa siya, di ba? Yung isa naman sa Pinoy Canada, na talagang yung notaryo, pinagpipilitan nilang scripted, no? O ngayon, eto, ilagan nyo, di ba? O, pag ito napatunayan at imbestigahan ang mga sangkot, dapat kasama ang Pangulo. Hindi naman, immune siyang kasuhan, pero sila nagyaya ng transparency. Di ba? Dapat kasama sila sa pag-iimbestigasyon. Hindi po, mag-iimbestiga ka ba ang isang Pangulo nasa Malacanang? Pwede ba yon? Dapat tatanungin ka. Kung gusto nyo, wag na kakababaan ng pagkapangulo nyo. Kasi ako, pag ako Pangulo, pupunta pa rin ako dyan para sa investigasyon Kasi ikaw ang leader Ikaw ang pinaka-example ng lahat. Kung hindi ka pupunta, parang ganito na lang Sasabihin mo, kailangan na matinong bayan. Kailangan ikaw makitaan kasi ikaw leader. Pag sinabi, bawal ang mga addictus benedictus, dapat lahat ipa-hair follicle. At number 1, dapat ang Pangulo mauna. Hindi mo pwede na, gusto ko walang addict sa aking bayan magpa number 1 test ka. Ganun lang kasimple yun. Tama ba mali? Tama mali. Hindi mo pwede magpapatupad ka ng batas, hindi nakikitaan sa'yo. Kailangan sa'yo makita kasi ikaw ang leader. Tama? O, painggan po natin si Senator Rodante Marcoleta sa kanyang pahayag. Dahil may magandang development na sen doon sa hinihingi nating accountability. Mukhang nagbunga dahil may mga kinakasuhan May nakikita ka na ng pusikit na tanong. Pasikit na liwanag sa dilim. At ito, latest ito, Sen, kakikita ko pa lang. Ang pusikit na liwanag. Wala naman. Liwanag sa pusikit ng Karinlan. Ayun! Dapat pala ganun, Yun pala tamang pangungusap doon. May latest! Kasi kanina, pinailan ng information pa lang naman sa Ombudsman. Ngayon, ibinabalita po ng Pangulong Bongbong Marcos, may nilabas siyang video, at binabalita niya sa ating mga kababayan, may warrant of arrest na laban kina dating ako Bicol Representative Saldico at 17 iba pa sa SunWest Corporation at DPWH, Jen. Kaninang umaga nga, di ba, halos alas 6 ng umaga, nagising tayo na nagbigay din sa pahayag. Bagong video din, Oo, si Insa na. Sinama na sa kakasuhan. Sa Ombudsman. Yes. Re-recommendahang kasuhan.
Iba yung re-recomendahan na kasuhan, iba yung kinasuhan. Sino ba yung kinasuhan at sino yung re-recomendahan na kasuhan? Kanina po ang inirekomendang kasuhan ay si dating House Speaker Martin Romualdez at saka itong si dating Congressman Saldico. Pero ngayon, iba naman ito. Hindi kami naniniwala. Kakasuhan nyo, pero alam ko namin mat guilty yan. Bakit? So, kakasuhan nyo naman pala, bakit di pa noon? Di ba? Ano ibig sabihin yan? Yung may warrant of arrest, Oh. ito yung sa May nangyari bang investigasyon kay Lacson? Ha? Wala naman, di ba? May nangyari ba? Wala siya. Ni isang testigo, wala siya nahiharap eh. Si Marcoleta lahat nag-produce yan eh. Ya? Yung Saldico ba napaamin ni Lacson? Hindi. Kusa si Saldico. Anong silbi ng mga Blue Ribbon na yan? Di ba? Mag-isip kayo. Anong silbi ng mga yan? Mag-imbestiga o dumipensa sa talagang big fish? Sige nga, sagutin nyo nga. nila sa Sandigan Bayan eh. Ayun, ninauna yan nung isang linggo. Sa Nauhan. Oo. Babasahin ko na lang yung buong balita dyan para magkaroon tayo ng context dun sa ano ba yung ipinail. Oo. Ha? Inirekomenda po ng DPWH at ng ICI ang pagsasampa ng plunder at iba pang kaso laban kay dating Speaker of the House Martin Romualdez at dating ako Bicol Representative Saldico. Isinadmit po ni Secretary Vince Dizon kasama ang iba pang opisyal ng ICI ang kanilang joint referral report. Naglalaman po ito ng rekomendasyon sa Office of the Ombudsman. Kaninang umaga, nakita ko yung video dyan. Ang dami nilang mga kahon-kahong dokumento. Yes. Nang hingan ho ng pangunahing komento, sinabi naman ng tanggapan ni Romualdez na handang harapin ng dating speaker ang anumang isasampang kaso sa kanya. Ayon kay Dizon, kabilang ho sa joint referral ang mga kontratang kinabibilangan ng SunWest Incorporated at High Tone Construction mula 2016 hanggang 2025 na sumasaklaw sa proyektong nagkakahalaga ng halos 100 billion pesos. Nahahati ito sa 67 billion pesos West at 32 billion pesos para sa High Tone. Kasama din daw sa referral ang mga sinumpang salaysay. Eto na. Alam mo ba kung kanino mga salaysay ang tinanggap nila? Kayo. At ginamit na babasihan dito? Yun sa sinasabi nilang peke ang notaryo niyan, hindi So ginamit po ang salaysay ni retired sergeant or ni Gutesa. Nako. Kaugnay ito kina Romualdez at ko. Oh. Sinabi noon ni Gutesa sa harap ng Senate Blue Ribbon Committee na kabilang siya sa mga naghatid ng mali-maletang pera sa bahay ni na Romualdez at ko. Magandang balita yan kung totoo yan. Apo. Dahil kung ginamit si Gutesa, Yung statement po niya. statement niya, dahil sa matagal ko namang sinabi na yung statement na yun, ayun ang pinaka-credible. Talaga. Sabi ng mga loyalista, hindi daw credible yun. Gawa-gawa daw ni Marcoleta yun. Gawa-gawa ni Marcoleta. Ng teting naman itong mga to. Mag-iisip lang ng tama, hindi pa tama. Di ba? Paano nagagawa ni Marcoleta yun? Di ba? Bakit? Ano magiging benepisyo ni Marcoleta? Araw-araw siya humaharap sa Senate. Bahagi siya ng Blue Ribbon. Sa tingin mo, gagawa si Marcoleta ng kalokohan? Di nahuli siya. Di ba? Kalokohan ng mga to, no? Walang sino man, bukod kay Gutesa, ang gumawa ng isang statement. Tanim witness daw. Nagteting naman tanim witness. Sino mang witness pa? Tanim si Gutesa, tanim si Diskaya, tanim si Saldi, tanim si Amy. Lahat tanim na lang. Sino aamin? Pati si Romualdez daw, palapit na maamin. Nabibighan nila daw si Romualdez, tanim na naman daw. Nagteting naman kayo. Na nagtatahi Opo. mula kay Saldico si Speaker Martin Romualdez, di ba? Sa mga tuwid, kung ginamit nila yon, pinawalang bisa na nila yung kanilang mga kinatha na mga aligasyon na di umano ay si Gutesa pang nameke ng notaryo. Oo nga po. Oo. Dahil sa alam naman nila siguro na hindi naging issue yun sapagkat si Gutesa humarap naman talaga sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Opo. Na kung saan ang pinaka-issue doon ay yung kahalagahan at saka yung katotohanan na inihayag niya sa Blue Ribbon Committee. Kaya kung yun ay isa sa mga ginamit, medyo okay naman sa akin yun. Ayun.
Pero teka lang, hindi kasama sa balita na kasi ang narinig ko rin sa ibang istasyon na Luzon, bukod kay Gutesa, ginamit din na ata yung statement ni Saldico, yung mga video messages. Parang hindi na bakit parang yung kay Gutesa, at saka ito pong huli mga video ni... Tingnan mo na, kung ginamit yun, Hindi may binabanggit pang mga tao si Oo Saldico. nga po, di ba? yun na nga po, oo. Ang totoo niyan, binabanggit niya ang Pangulong Marcos. Ayan, opo, nasabi niya yun. So, yan naman hayag naman talaga yan. Yes, Wala po. naman tayong itatago rito. Narinig naman nating lahat. Mm-mm. Buong Pilipinas ay sinabi niya na nagdadala siya ng pera kay Martin Romualdez at sa ating Pangulo. Di ba? Tama po. Anyway, So, yung ba pinaktor ng ICI? Ayun nga po ang Oh. tanong namin, pagka po ba, halimbawa, gano'n, ginamit mo ang isang testimonya sa Raysay, sa isang ipapail mo pa lang na information, pwede bang mamili ka na kung sino ang dapat mong isama? Hindi ka makakapamili. Pag ginamit mo yun, gamitin mo lahat kung ano yung yung nakasaad kabuuan. doon. Ayun, yung pala. Pagka hindi gano'n ang ginawa mo, pupunta ka na naman sa pending the law. Ganun ba Di ba? Binabalok- Twisting the law. Opo. Di ba? Mhm. Pero ang tanong, Jensen, halimbawa, sabi nyo, nabanggit nga yung pangalan ng Pangulo, pagka isinama nila yun sa papailan nila sa ombudsman, baka naman sabihin, hindi na namin sinama kasi ang presidente may immunity from suit. So hindi yan ang tamang forum, dapat yan sa impeachment. Theoretically kasi, Opo. ang pinag-uusapan natin, kung ginamit nila yung statement ni Gutesa, Okay. maliwanag naman na binanggit niya si Saldico at saka si Martin Romualdez. Opo. Mhm. Ngayon, kung totoo na ginamit naman din yung pahayag sa maraming installments, Mhm. pahayag ni Saldico, Mm. si Saldico, binanggit naman niya si Martin Romualdez at Ayun. binanggit din niya ang Pangulo. Oho. Pag pinagsama-sama mo yon, alam mo kung sino talaga ang dapat na maging subject matter ng investigation. Oo. Kaya tinatanong ni Nelson, Oo. yung doktrina na ang Pangulo Ito nga pag pinagsama-sama mo yung kwento i-analyze nyo Analyze nyo. Mula kay Diskaya, kay Gutesa, sa mga nagdala ng pera, kay Saldico, analyze nyo sino mastermind. Kayo sumagot, ayoko sumagot, sino mastermind. Bibigyan ko kayo ng tip, sino pumipirma ng budget? Sige, hindi man siya kumuha, pero sino pinakaulo, sino? Kaya ba ni Saldico mag-isa yun? Ganun makapangyarihan si Saldico, mas makapangyarihan pa sa Pangulo? Sagot ko kayo. Si Romualdez, mas makapangyarihan pa ba sa Pangulo? Although may kapangyarihan sila sa Pilipinas, pero sila mas makapangyarihan pa ba? Sige nga, kayo sumagot. Sino? Tatanggin nyo pa? Tapos si Marcoleta lahat? Okay lang kayo? Ha? Ngayon niya na naging senador to Ngayon niya lang to, Miksena Yeah? Okay lang kayo? O nawawala kayo sa sarili nyo? immune sa Anumang kaso. Totoo Yes, yun. Opo. Pero pinag-uusapan natin, Nelson, Mm. investigasyon lang naman Aha. Diba? Hindi naman kakasuhan. Kasi para kumpleto. Dahil nga sinasabi okay. natin, huwag tayo maging selective. Opo. Ito naman, binanggit lahat ang mga pangalan ng mga kung sino-sino. Mhm. Sinino naman Opo. ang investigasyon na kinakailangan umikot sa lahat ng mga nabanggit. Tama. Ngayon, pagdating na doon sa pagpapile ng tama at kaukulang asunto, Aha. doon na ninyo i-consider yung doktrina that the president is immune from suit. Ayun. Tama. Di ba? At hindi naman siguro, Wala namang immune sa investigation. Sabi nga natin. Ayun. Dito, wala pong immune ng Pangulo sa investigasyon. Pero may immune sa kasuhan. So, kung wala palang immune sa investigasyon ang Pangulo, dapat siya ang nagyaya ng mga transparency, walang sisino-sinuhin. Dapat, pag sinabi mo kasi walang sisino-sinuhin at kasama ka, nandito ka sa bansang Pilipinas, at isa ka, sabi mo, sa nagsimula at ikaw magkatapos. So, ano ba yung sinasabi mo, ikaw nagsimula, ikaw rin magkatapos? Sa amin, pananaw namin nun, ang aming tingin sa amin nun, ikaw pumirma. Di ba? So, ibig sabihin, hindi masama na kasama ka sa investigasyon. Tama, Junior? Hindi masama. At walang mawawala sa kanya kung isasama siya sa investigasyon. At sa investigasyon na yon, ano doon syempre mga pagtatanong. Maaari pwedeng pumunta, pinakamaganda niyan, sa ICI siya pumunta. Sige, kung gusto mo. O gusto pinakamaganda talaga, Blue Ribbon. Bagalang ka naman tatanungin doon, di ka naman gigisahin doon, no? Hindi naman katulad ng pagtatanong kay Gutesa na talagang kay, siguro may paggalang ka naman doon.
parang ganito siguro, Ginoong Pangulo, okay lang po ba? Alin po ba yung napirmahan nyo sa mga to? Ganun lang yun. Kung gusto mo. Kung ayaw mo, may paraan. Aayaw ka. Diba? Parang sabi niya na iba, kung talagang ayaw mong matuklasan na ikaw ay talagang hindi ikaw, sabi ng iba, yung isang kapitbahay ko, kung ayaw malaman na talagang gumagamit ng Dictus Benedictus, ayaw niya magpa-drug test. Diba, Pangulo? Totoo ba? No one is above the law. Yes po. Di ba? Kahit man. Pangulo ka man ng Pilipinas, ba, Oo. hindi ka mas mataas sa batas. Tama. Opo. Hindi kagaya ng meron mong sabi, hindi. Mas mataas ang ganito sa batas. Mas mataas daw mamamayan sa batas. Si Erwin yun. Minsan, mas mataas ang tao kaysa sa batas. Bugok! Di ba? Hanggang kanina pinag-uusapan yun eh. Opo. Yung mas mataas ang impeachment court kaysa sa Supreme Court, yung pwede na po. Isa yun, ano? Oo. Kalata, sinabi niya, mas mataas ang tao sa batas. Ano ba? Yun pa. Tama, tama. Si Bendalo. Kasi nga naman Nagkahetot-hetot lang. kasi nga naman sen Vox Populi, Vox Day di ba? Voice of the people. Ano yan? Voice of God. Voice of God. Parang gano'n Bakit? doon yata sinimulan Yung yun. voice of the people, pinagsama-sama sa isang dokumento na kung tawagin ay saligang batas. Yun na yun. Ayun. Yan ang voice of the people. Yung saligan ba yun? Hindi dahil siya nagsalita lang isang kalipunan. Opo. Ano? Ganun pala yun. O ang tawag doon, the law of the mob. Opo. Yun. Ang kaso may Mabrul guba dito, yun. yun na yung batas. Hindi mo ganun. Anarchy Ang na. pinagsama-samang boses, di ba? Opo. Ng lahat ng mamamayan ng Republika ng Pilipinas ay naisapinig Oho. doon sa ating saligang batas. Ayun. Pasasakop ka doon? Oho. Yun pala ang konteksto noon. Ano? But teka lang, kayo po, personally, sapagkat kinasuhan na po si Speaker, diba? At saka iba pa. Kayo ba bastante na doon, Sen? Ano yung ibig kong sabihin sa bastante? Sabihin sapat na ba yun? Kasi ang hinahanap nga natin, sabi niya, mastermind ng mga katiwaliang ito eh. Ngayon, Kaya nga sinama na. sinasabi ko, kung ang pinagbasihan nila, yung sinasabi nyo, binabanggit nyo, wala pa akong nabasa tungkol dyan, Oo. di lahat ng nabanggit, isama lahat sa pag-investigasyon. Oho. Di ba? At saka na natin pag-usapan kung sino yung dapat masama at hindi masama. Pero nga kailangan yung investigasyon Para buo. ay sa kanyang kabuuan para walang masabi yung tao na meron na naman kayong pinagtatakpan. So kung yun ang pagbabatayan pala natin, Nelson, kasi nga kanina yung sinampahan na ng kaso, di ba? Iwanagin natin na madali lang yan. Si Gutesa, Opo. marami siyang binanggit. Yung nagdala ng pera, binanggit niya si Congressman Eric Yap. Opo. Dapat ipatawag din yung Eric Yap. Hanggang ngayon, wala 4 na buwan na Di ba? Para tanungin malay mo, may makakontribute man lang kahit 1% investigasyon. Naknantetin talaga itong Blue Ribbon na to, wala ka kwenta-kwenta Di ba? Dapat kasama sa investigasyon yan Di ba? Ba't ayaw nyo? Tama po. Tama. Pagkatapos, dinala sa bahay ni Saldico. Si Saldico, mula sa bahay ni Saldico, ibinigay kay Speaker. Opo. Sabi naman si Saldico, totoo yun, sabi niya. Oho. Pero hindi naman sa akin napunta yan. Binigyan ko kanya si Speaker at saka sa Malacanang. Oho. O sa mga tweet, napagtahi-tahi na. O di lahat ng ito, tuntunin lahat. Ayun. Hindi naman natin sinasabi na kung mo inimbestiga, Yun na kagad. yun na kagad. Siyempre Ang po kayo sinasabi natin naimbestigahan yung konteksto ng investigasyon, Opo. para sa ganun malaman ng tao. Kasi ang tao naghihintay. Nag-aabang. Ang problema, Sen, noong ito ay marinig ni Senador Panfilo Lacson, meron na kaagad siyang conclusion, di ba? Sabi niya absolutely, walang untrue and false na may kinalaman dito ang Pangulo. Alam mo yan si Lacson, Diyos ko po, obvious na obvious naman Okay lang sa kanya kahit mahalata ng mga Pilipino na pinakatakpan niya si Marcos. Dapat siya nagyaya ng transparency pero may pagkatakip siya. Dapat walang ganyan. Wala kang pinakatakpan dapat, Lacson. Ang ginagawa mo dapat transparent ka. Di ba? Huwag ka magsasata na, ay wala ka sana Pangulo. Bakit pa nakasiguro ka? Wala ka pa investigasyon nilalabas Natanong mo na ba? Nagkanta ka ba ng mga malalim na investigasyon? Diba? So, ibig sabihin, hayagan ka sa mga tao na kinakampihan mo. May kinakampihan ka. Dapat sa pagkakataong ito, kahit sabihin natin, alyansa mo ang Pangulo, huwag kang kumampi sa pagkakataong ito. Kumampi ka bandang huli pag nagkaalaman na inosente ang isa.
Nalaman yun. Misrepresent lang daw po. May batay sa pahayag ni Oo. Yusek Bernardo. Kasi daw kinuwento sa Hindi. kanya ni Yusek Bernardo. Ang nag-uutos, ang kumakausap, ay sina... Pag napatunayan to talaga may sala, sabit dito si Boy Tago eh. Sabit dito si Lacson eh. Totoo lang. Oo. Adrian Bersamin. At saka itong si Yusek Olapaz. Yung pag-uusap ba na yun, yun na yung, yun ang kabuuan ba ng mga bagay-bagay na dapat na isangkot para sa ngayon masabi mo yung tao ay hindi dapat ipaghabla o dapat ihabla. Yung ba pakikipag-usap niya sa isa o dalawang tao, yun na ba yung prosesong hinahanap ng batas? Siya ba yung nasa lugar? Siya ba yung merong authority para sa ganon ay magmula doon sa lugar na yon yung desisyon para usigin ito o usigin yon o hindi dapat usigin. Siya ba? Kasi tingnan mo, yung legislature at saka executive at saka yung judiciary, hindi magkakapareho ng merong hangganan ang kanilang jurisdiction. Kaya nga, kung tawagin natin, ay constitutional boundaries, separation of powers. Kailangan talagang manatili yun eh. Na halimbawa sa legislature may tinatawag kaming pagdinig, paghusisa, pag-imbestiga sa ilalim ng Blue Ribbon Committee, nananatili na legislative in character. Ayun. Dahil sa ang ginagawa namin ay pantulong lamang para sa ganon makahanap kami ng mga batas na pwede namin gawin. Para sa ganon, yung iniimbestiga ay malagyan ng kaukulang mga batas para hindi na maulit yung mga bagay na ito. Opo. So legislative in character, bakit ka makikialam doon sa usapin ng executive? Kung ba nakapag-imbestiga kami ng ganito at ganyan, alam mo, yung regulasyon ng Blue Ribbon, pagka yun ay binasa mo mabuti, nakalagay doon eh. Pagka ikaw ay nag-iimbestiga, sabi nila, doon sa aming tuntunin, at sa in the course of our investigation, nakahalungkat kami ng mga krimen o irregularities. Kinakailangan i-repair na kagad sa mga opisinang may kinalaman sa pag-uusisa at paghahabla. Ang sinasabi rin yung ating National Prosecution Service at ang ating mga korte. Maliwanag, maski sa jurisprudence. Sinabi, Senate versus Neri. Opo. Ang katungkulan, sabi niya, ng legislatura ay gumawa at maglatag ng batas. Kailanman ay hindi ninyo tungkulin ang mag-usisa ng krimen. At hindi kayo pwedeng mag-prosecute at hindi kayo pwedeng mag-adjudicate. Ngayon, kung sinabi nga ni Senador Lacson yun, nasa sa kanya yun. Kaya ang tanong ko, dahil ba meron siyang nakausap? Opo. At talagang maghahabla ay yung ating national prosecution. Kung halimbawa, DOJ, merong ano yan eh, may pagkakahati yan eh. Opo. Yung mga low-ranking officials of government, DOJ yan. Okay po. Merong salary grade yan eh. Opo. Halimbawa, salary grade 65 and below. Halimbawa, Opo. hindi mo kabisa sa ulado yun eh. Opo. Kumari 65, kumari. DOJ, Okay. 67 pataas. Halimbawa, Opo. ito yung ombudsman. Ayun. Yun naman. O ngayon, ipaghahabla pa lang. Pinag-uusapan pa lang natin ang mga mekanismo na kanilang iniisip para ihabla kung sino yung dapat ihabla base sa mga testamento na kanilang pinagbasihan. Opo. Pinag-usapan na natin ngayon. O mag-iimbestiga pa lang eh. Ayun. O bakit inunahan mo na ano sabi? Absolutely. Absolutely untrue and false. O baka tayo, baka nga kung mailigaw na naman. Hindi natin sinasabing may kasalanan ito o may kasalanan. Pero baka iwasan natin na magbigay ng sariling opinion na para bagang alam na natin ang pangyayari. Yan, si Lacson, mahilig magaganyan. Hindi ba? Na parang pinatutulog niya lagi, alam niya na, marunong siya mag-imbestiga. Marunong ka mag-imbestiga, pero yung runong mo, huwag mong dalhin sa sitwasyon ngayon. 'Di ba? Kasi nagugulo yung taong bayan eh. Tulad ng ginawa mo nakaraan, 'di ba? Akala mo yung CCTV ni Marcoleta pumasok daw si Gutesa, 'di ba? Hindi ako makamove doon eh. 'Di ba? Ginulo isipan ng tao. Kaya iniisip tuloy ng mga mahihina na ay oo nga si Marcoleta, si Gutesa magkakampi. Script,
Di ba? Kasi may pinatutunog kang ganun, Boy Tago. Di ba? Nagbibigay ka ng opinion, mahilig ka magbigay ng opinion. Oho. Kaya tayo minsan napupunta kung saan-saan eh. Kasi nga naman sa yun daw ang another supplemental affidavit, di ba? Panibagong, Pag hindi mo kabisado at hindi pa naman talaga yun ang nangyari kasi upusisahin, iimbestiga, sabi ko nga sa'yo, DOJ o kaya Ombudsman, pagkasapat na ang kanilang mga pag-aanalisa, pag-aaral, pag-iimbestiga, sila lamang ang pwedeng magpasya na maghahabla pa eh. Opo. Hindi pa rin sila ang pwedeng magbigay ng opinion kung sino may kasalanan eh. Sila pala magkakaso. Kasi sabi nga natin, yung quantum of evidence, di ba? Yes po. Sapat lamang hahanapin nilang ebidensya para lang sila makapag-file ng kaukulang asunto. Ang korte, sa mga darating na panahon, sila lang ang magsasabi, ito may kasalanan, Ayan. ito, at saka ito, at saka ito. Tama. Wala pa tayo. Wala pa. Wala pa po. Paano ngayon ang sasabihin mo na absolutely False. And Ano true. eh? False and Untrue untrue. and false. sa Biblia may nakasulat eh. Oho. Kapag ka yung bulag, inakay ng kapwa bulag, Oho. saan mapupunta, Nelson? Sa bangin. Sa kanal mo yun. Ayaw natin yung gano'n. Ang palagi nating tuntunin o panuntunan, i-guide natin ang ating mga kababayan sa pagitan ng mga tuntunin, mga batas na umiiral. Opo. Para sa gano'n, lahat makaiwas dun sa pagkakamali. Pag nailig, Kung sinunod na nito nila Boying Remulla at nila Lacson at Tito Soto, yung batas na sinasabi, okay eh. Dire-diretso ang investigasyon eh. Di ba? May panalaman pa restitution. Di ba? Mapapaamin mo ba yung diskaya? Masoli nila yung pera? Ayaw nga umamin eh. Soli pa kayo yung pera? Ano ba naman kayo? Di ba? Sila nagpasimuno niyan eh. Si Bendalo. go mo sa daan. Isipin mo eh, imbes na pupuntahan niya malapit lang. Opo. Akalain mong naligaw yung tao, nagkagasta-gasta, napagod. Yan ang ayaw natin. Oho. Yun ang physical lamang na destinasyon ang nag-uusapan natin. Paano yung kaalaman? Paano kung yung katwiran na ipihit mong gano'n? Nailisya mong gano'n? Ang daming mamamali doon. Ang daming masasaktan doon. Ang daming maapektuhan doon. Pero ako naman, ang personal ko lang, at least, Nelson, di ba? Nagsimula ng masampahan sila ng kaso para gumulong na yung sinisigaw nating accountability at saka hustisya. Kaya nga, Yan. kung nasampahan nga sila, di Opo. pabayaan natin gumulong yun. Ayun, oho. Kaya natin, ang mag-uungkat dyan, ang maglilitaw ng katwiran at katotohanan dyan, yun nga, yung taga-usig. Opo. At later on, yung korte. Oho. Yung sinasabi nating panliligaw halimbawa, panlilin lang. Tingnan mo na lang yung notaryo na yan. Ayan, Pinag-usapan sa matagal na panahon, ipilit na inililihis para sa ganoon malimutan mo na pinag-uusapan ay yung kinurakot na pera kung saan napunta. Oho. Napunta tayo sa ang atensyon natin sa notaryo. Ipakita, ganito yan eh, nagkaroon ng pagkakataon nagkaroon ng pagkakataon na mausisaan natin yan. Tinanong ko kasi budget ng judiciary eh. Opo, napanood ko yan sa So tinanong ko na, hindi ba ako pagkaraniwan naman pag nagpapanotaryo ko, lalo na yung mga notaryong dikit-dikit sa mga lugar ng mga city hall na yan. Opo. Meron ba isa sa inyo nga ako na nagkusa na tinanong doon sa nagnotaryo sa kanya, Sir, pasensya ka na ha? Opo. Ikaw ba talagang pwede bang Hindi nila maintindihan itong mga paulit-ulit na sinasabi ni Senator Marcoleta. Yung ganito, na pinipili talaga nila na si Gutesa kinuha yung stamp o nagsariling pirma ng notaryo. Sabi niya, gusto nila pala palitawin, si Gutesa nagnotaryo mag-isa. Eng-eng. Palagay natin gano'n nangyari, no? Ano mawawala sa statement niya? Nakapanumpa siya sa Senado. Walang mawawala, di ba? Ngayon, balik tayo doon. Yung sinasabi ng mga notaryo, mga abogado, na sinasabi nila na yun ay talaga nangyayari sa totoong buhay. Kahit kayo magpanotaryo kayo bukas, tingnan mo, hanapin yung abogado, wala doon. Kadalasan yan, wala doon. 95% wala doon. Lalo na pag mabagnotaryo kayo, mga bandang alas 12, tanghali, kadalasan tanghali papanotaryo eh. Kasi sa umaga kasi, mga paper document muna.
Di ba? Pagkatiwas 12, notaryohan yan. O wala yung abogado doon. Minsan nag-lunch. Minsan umalis. May meeting. Di ba? Hindi maunawaan to ng mga kalaban. Pilit nilang talagang siya sabi na peki yun. Makauli para makita ko lang na ikaw pumipirma. Opo. Wala nga ganun eh. Ngayon, pinasuri ko ngayon. Pinagbigyan ako mismo doon sa plenary na sinabi ko kasi, paano ka ako yung judge naman kasi, Mr. President? Opo, tama. Kumukuha lang naman ako ng mga ilang piyesa, ilang piraso Isang sample. ng mga dokumentong ninotaryo ng abogada na yan. Opo. Sa akin ako naniniwala talaga na hindi niya pirma sapagkat kalakaran na yan, hindi naman silang pumipirma. Baka kung i-splash nyo naman yung video, sabihin nyo, si Marcoleta umamin. Hindi talaga pirma ng abogado. Eng-eng. Pirma ng siya pa rin nakamukha doon. Hindi niya lang pinirmahan na talaga ng literal siya. Sekretary niya po may pirma. Kaya pwede niya itanggi. So hindi issue sa akin yan. Tama po yun, no? Ngayon, kapag ako'y hinayaan nyo makahingi man lang ng mga dokumento na maihahambing ko Opo. doon sa pagkakapirma, doon sa dokumento ni Gutesa, pwede, sabi ko, ayos na to, parang vindication na to. Yan, tama kayo. Alam mo, sabi ng judge, ay nagsumbong ako sa Korte Suprema, opo. Hindi, dito mismo sa hearing, plenary. Opo. Kinuwento ko. Opo. Pinayagan ako ng Office of the Clerk of Court ng Korte Suprema na makahingi ako ng mga samples. Ang hiningi ko pa nga tatlo dahil hindi naman ako gusto ko madalian lang eh. Opo, 3 piraso lang. Umayag naman yung korte ngayon dahil wala siya magagawa. Akalain mo namang ang desisyon niya, siya raw ang mamimili ng mga sample na ibibigay sa akin. Totoo nga. Sabi ko, bigyan mo ko ng sample. 3 sample, January to August. Okay. E di 8 buwan yun. Opo. 8 buwan. 8 times 3, 24 pieces. Pinili niya talaga. Ganun po. Yung pinili niya, yung talagang magkakamukha nung pirma talaga. Nung pirma talaga niya. Iniiwasan niya yung mga hindi pirma na pero nanggaling din sa kanyang notaryo. Gustong palitawin talaga na talagang pineki ni Gutesa. Pero yung mga, di ba ko pag tayo pipirma ho, kahit sa bangko, kahit saan po tayo sa PWD, lahat na pipirmahan tayo, natitiyak nyo ba minsan magkakaparehas tayo ng pirma? Di ba hindi naman perfect? Minsan napapalaki mo yung pirma mo, pero magkakamuka. Importante ikaw yon, tama? Hindi naman lagi, yung lagi pirma, may pagganon misa, may pagganon misa. Di ba? Alam mo yun, nangyayari talaga eh. Lalo pag yung stamp lang pinipirmahan, di ba? Okay, yung sekretary mo ng misan, may approval mo. May nangyayari sa akin yun eh, ilang beses eh, na talagang kamay ng sekretary, pinipirmahan niya. Pero, nakamukha yung attorney doon. Yeah. Ayun. Sabi ko sa plenary nung isang araw, kung papayagan niyo ako na makakuha kami na mismo ang maghanap. Yan, opo. Kung pumayag ngayon, Pumayag yung ando ng 2 justices. Opo. Sige po, Your Honor, sabi niya, ngayon po ay openly pinapayagan namin kayo na ang inyong mga staff ay pumunta. Kung gusto niyo, ngayon na rin. Hindi, bukas na po. Bukas para na, tayo, Yung bukas is today. Ngayong araw Hindi, na. kahapon. Nakakuha na kami. Okay. Isang araw pa yun eh. Okay. So, Wednesday na yun. Nakakuha kami ngayon ng napakaraming iba't ibang dokumentong ninotaryo ng abogada na yun, iba-ibang pirma. Okay. Ngayon, ipakita natin. Ipapakita. Oo. O yan. Yung dalawa na yun, pareho ba yung pirma? Ayan o. Pilit. Tingnan nyo, yung dalawa na yan, magkamuka, pero magkaiba. Parang gustong palitawin nila na magkakaibang pirma yan. Di ba? So, iisa lang opisina niyang pinuntahan dyan at iisang code ng number na dyan, pati yung pangalan ng abogada. Di ba? Grabe nga magtanggi to. Na kinokopya siya, pero para Bagay, si Seto Marcoleta, dapat ipatawag to eh. Lacson, ipatawag mo naman to, isang beses oh. Gusto ko lang tingnan nyo kasi isa. Nakikiusap na naman taong bayan sa'yo. Anak ng teteng ka, lagi ng taong bayan nakikiusap sa'yo. Nakaraan, ipatawag si Saldi, di mo magawa. Di ba? Para masubpin at makasuhan, di mo magagawa. Si Romualdez, di mo magawa kasi may interparliamentary courtesy. Di ba? Tapos itong mga simpleng pagkakot ng maleta, hindi mo mapatawag. Yan sila, yung mga bukod kay Gutesa, sila Mark Anthony. Di ba? Hindi mo mapatawag. Yung pumirma na taro, hindi mo na mapatawag. Sa investigasyon, wala ka naman pinatawag. Hindi ka nag-iimbestiga.
Anong purpose mo sa Blue Ribbon? Magtakip? Tanong ko lang. Walang purpose eh. Nakita niyo mga kababayan? Walang purpose. Si Boy Tago. Anong ginagawa niya dyan sa Blue Ribbon? Ano ka display? Sige nga, magpakita ka nga ng accomplishment sa amin, mga taong bayan. Pinapasahod ka namin dyan, Brad. Sige nga, magpakita ka ng accomplishment sa amin. Pero yan, oh. Hindi pareho yung Hindi, pinirmahan. no. Tingnan nyo, yung sa Oh. taas. Yung sa taas muna. Yan, oh. Oh, pareho ba? Parang pinaikli lang yung isa. Magkaiba po. Magkaiba. Nelson, ang Oo. tingnan mo lang kung pareho o hindi. Yung pirma. Hindi kasi pumipirma ako minsan, pinapaikli ko lang. Hindi, ang tinitingnan ko dyan, yung hindi pareho yan. Oh, Opo, magkaiba magkaiba. nga sila. Oh, magkaiba talaga yan. Opo. Ngayon, ipakita nyo pa yung iba. Walang isang pareho dyan eh. Oh. Yung kamukha ng isa. Oh. Na maikli lang. Oo. Ang tingnan ninyo yung pirma. Yes, Ayun nga, yung Okay. pirma. Maikli lang po. Parang dalawang letra lang. Oh, ikumpara nyo sa unang dalawa, iba na naman yan. Yan ang ibig ko sabihin. February to, February, nakalagay, February 25. Wala pa to mga eleksyon, wala pa tong hearing. Yan ang isa pa. Oh. Hindi pare-pareho. Oh. Oh, yan. Yan ang magkaiba. Yan ang ibang-iba. Oh, malayo. Ito yung malayo. Huwag natin pag-usapan yung ibang-iba, Nelson. Gusto kong makita, i-guide natin ang ating mga kababayan. Magkakaiba Pinakikita ko lahat yan pag iba-iba yan. Oo. Ito iba talaga ito. Oh. Ano pa? Oh, ayan. Pareho ba yan? Iba na naman yung dalawa na yan. Opo. Madali sige ko pa, kasi marami ito. yan. Oo. Ay, iba Oo. rin, no? Ano ang ibig ko sabihin dyan? Oo. Meron pa ba? Meron pa? Ibig ba sabihin, nung babaeng nagnotaryo dyan, lahat yan pineke? Oo. Hindi. Pag ito, halimbawa papel na to, tungkol sa na walang ID lang, affidavit of loss, sasabihin niya totoo yan. Pero pag may kinalaman na sa flood control, tagilid na siya, at maiipit siya ng mga Romualdez, sasabihin niya peki yan. Takot. Ay, kung Galing yan sa kanyang notarial Opo. books. Ayan ha. Kung lahat ng yan peke, marami pa kami makukuha eh. Ang daming namemeke ngayon. Ito, Dapat panumpayin to eh. Alam ko takot to eh. Takot to eh. Yan takot to eh. Dahil to gawin natin. Yung tinatanggi niya kanya, di ba? Yun yung sworn statement ni Gutesa. Pagharapin mo ngayon, ako medyo malikot ang isip ko eh, ganito gagawin ko. Total takot siya eh. Ma'am, sa'yo po ba itong pirma na to? Hindi sa akin yan. O sige, payag ka ang may pirma na ito, mamamatay buong pamilya. Ganun. Masusumpa. Payag ka. Tignan mo sagot. Mauutal yun. Ano ka? Pag ako nandiyan sa Senado, yari ka. galing sa kanyang sariling notarial book. Oho. Naka-record. Opo, yan. Record eh. September 25. Ba't bago-bago? Yung September pirma ni 25. Gutesa, isa 2025. lamang sa mga iba-ibang ganyan. Opo. Ayun. Ito, February. Pirma ni Gutesa, isa sa mga ganito, iba-iba. Ibig sabihin, hindi naman tayo magkakapares ng pirma, lalo na pag yung ganyan. Yung alam mo yun, may tiga-pirma ka. Kung ilang sekretary mo, baka dalawa. Sa umaga, isa sa tanghali. 24 hours daw, sabi. So, may pang madaling araw yon. So, ibig sabihin, duld ako, 3 stop nun. 3 pumipirma doon. At mga marami pa. Pwede ini-stamp lang, ginaganon lang. Di ba? Hindi alam eh. Tapos tatanggi niya pag nagkaipitan. Tapos hindi daw sa kanya yung notaryo na shop. Ang tindi nito. 25, oh. Pero Sen, babang tinitingnan nyo yan, may public statement siya, ano bang petsa ngayon? At 21. kahapon. Oh. Siguro nakita nyo yung ipinakita nyo sa... Kahapon nga yatang nagpunta yung mga tao na kami. Opo. Yung staff ninyo. So hindi pa nyo alam. Alam niya. Ito yung kukwento ko sa inyo. Opo. Hindi pa pagkaalis mismo ng mga tao ko, Aha. gumawa siya ng public statement. Ayun. So meron siyang contact doon sa RTC. Ayan. Oo. Ay, check yun. Alam niya ngayon na alam ko na yung gagawin ko. Oo. Sa dami nitong pirmang ito na hindi pare-pareho, Aha. ibig mo sabihin lahat, peke lahat yan? Kagaya nung ginawa niya kay Gutesa? Oh, Ayan. peke lahat. Sige nga. Sabihin mo nga. Yun, Sen, kung tatanggapin natin yung kanya palit. At yung mulusot ng babae, tumulusot na ng nagnotaryo, nung alam mo na siya, mabubuko na siya, na yung pinakita mo namin siyang pirma, para malusot to niya, tingin mo ginawa niya. Wanag. Kung tatanggapin ko na yung kay Gutesa Oo. ay peke, lahat ng yan na nandun sa kanyang notarial book, Lahat na siya peke. hindi pare-pareho ang pirma. Opo. So, paano nangyari yan? Sa mga twin, yung clerk of court,
ng Maynila o yung executive judge, di wala man lamang siyang ginagawa na kahit paano at random, i-monitor niya. Oo. Sa dami ng mga nagnonotaryo ngayon, Ba't iba-iba ka yan naman ang pirma? lumilitaw, Oo. hindi lang 3, maring 5 tao ang kinakasangkapan niya para magnotaryo para sa kanya. Oo nga, oo nga. Kaya yun ang gusto kong establish. Oo. Sabi ko sa judge, hindi po ako interesado Diyan sa pirma niya, kung yan nga ipirma niya o hindi. Mas interesado ako na magbigay ka sa akin ng sample para ma-determine ko na yung kay Gutesa isa lamang. Oo. Sa maraming mga peking pumipirma para sa kanya. Ayun nga. Bawal yan sa notaryo. Oo. Sa notarial service, bawal na na mag-delegate ka ng isa mong tao, sino man yon, Oo. para pumirma para sa'yo. Dahil pinagkakakitaan nyo yan. Oo nga. Tama po. Oo, may bayad yan eh. Yan ang sinasabi ko na panliligaw. Ito Sena, ang kanyang statement. Dinideny niya na kanya yung 24/7 na, sabi niya, no legitimate lawyer or notary public operates a 24/7 notarial office. Dinidinay niya. Kasi alam na niya na, uy, teka muna, yung mga pirma ko dati kukumpara sa pirma ni Gutesa, mabubuko na ako. Ano sabihin ko? Ay, hindi sa akin yung shop. Alam ko na. Tignan mo, ang tindi, di ba? Pag yan tinuklas ni Marcoleta, yung shop na yan, kung sino talaga, may ano yan, alam ko may ano yan, may business permit yan. Tanungin kung sino may ari. Kapag sa business permit, na iba na, ibig sabihin, kakampi yung nasa business permit, magkakampi-kampi sila para kay Romualdez. Ganyan lang, kasimple yan, laro dyan. Yan daw ay red flag. Alam ko sa Maynila yan, Isko Moreno, bantayan mo po ang mga stock mo, mga hepe mo dyan. Baka nababayaran na. Baka lang ha. Hindi ko siya sabi na bayaran. Baka lang. Diba? Bantayan nyo po. Baka nakakasabot na dyan sa City Hall na kasi may business permit na tinatawag sa lahat ng negosyo. Titignan kung talagang yung babae na yon naka-business permit. Pag sinabi niya na wala, hindi kanya yung shop na yon at nakapangalan sa kanya, nagsisinungaling siya. Ang tanging paraan lang, baka bayaran ng tambaluslos yung City Hall na sabihin, yung tago mo yung business permit. Baka gano'n na mangyari. Bantayan nyo po si Mayor Isko Moreno. Wala na akong pakialam sa kanya. I-deny niya kung gusto niya, i-deny. Pero doon na Hindi ko alam kung sa Maynila Hindi ko alam sorry. Kung sa Pasig ba, si Vico Soto? Sino? Pag Vico Soto, wala. Ano pa? Yaman na. Basta Mayor, kung sino ka man, bantayan maigi. yung isa sa pumirma. Ayun. Paano nga itong naipakita ko sa inyo na iba-iba ang pirma? Sagutin niya ngayon, bakit kasama sa notarial book mo Ayun nga. na yung isinabmit sa RTC, hindi mo naman pirma yun. Kasi yung pirma niya, pinangatawanan niya, ito yung pirma niya. Ayun nga, yun. Lahat ng pirmang nakita nyo, hindi kapareho ng pirma niya. Ayun. Ano lahat ito? Ano problema? Kasi bawat branch ata yan, Sen. Iba-iba yung pumipirma. So, Kasi yung may isa mga pa, branches yan eh. napansin ng mga tauhan ko pinapunta ron. Oo. Yung pag-submit niya ng mga dokumento, loose lang eh. Mali yun, kasi nire-record dapat naka-bind. Okay. Para hindi mo Matanggal mapalitan yung mga, na kasi may nagpapalit yan, may sindikato rin, may isisingit ka rin. Alam mo nangyari? Loose leaf na nilagay lang sa isang parang brown Nako. Yun ay isa sa mga makikita mong kaparaanan para makapagsingit ka ng mga dokumento, lalo na yung antedated. Na-antedated. Malaki ang kita dyan. Oo. Malaki ang kita dyan. Matapang pa siya. Siya pang nagbibabanta. Espera vows legal action to protect her name and integrity of notarial practice. So, maghintay ka. Yamin ka, maghintay ka. Kasi ito dati Marcoleta, mga bagay na hindi pa nangyayari to. Diba? Talagang bagay na hindi inaasahan. Maghintay ka. Ganito lang po muna tayo, no? Paalam sa inyong lahat.